sa mga celebrity and social media. Answers natin. May questions for Alvin. Boss Alvin. Good! Alam namin sponsor ko sa TikTok, pero what makes this hosting job special and personal for you? Well, before I answer that, siyempre, I would like to greet everyone. A very good afternoon po. Maraming salamat. It's been a while. And also our bosses from GMA, of course, Miss Gigi, Miss Che, Miss Darling, and Tita Angel's here. Good morning po. Ano ulit yung tanong? What makes it special? What makes it special? Okay, sorry. Dami kasing ad-lib eh. I think, first and foremost, this is an original concept of GMA. And I've never seen anything like this before on TV, locally. But when it was presented to all of us, parang the show really tells us and gives us something different in the world of dance. And nung ginawa na namin siya, nung nakapag-tape na kami ng few episodes, parang aside from the concept kasi na napakaganda. And I think, for the record, I think this is the best show that I've ever hosted in GMA, in my history as a host. So far. Ito yung show na excited akong pumunta kapag may taping. Ito yung show na excited akong makita yung mga kasama ko. Yeah, but I think the energy inside the show of everyone that's involved, from the creatives to the staff and crew, to the star duos, to the dance authority, to everyone, sobrang in one boat. And we bring out the best in each other. I think more, that's why the whole show itself, the dances, the showcase of everyone, napapatungan siya ng extra. And I feel that as a host. Parang that's how I work kasi. I need to feel everyone's energy. Because my task is to connect the dance authority to the star duos, to the audience, and the entire show to the viewers. And the energy that this show has helps me by a long shot. Sobrang ang dali ng trabaho. Saka uuwi kami, hindi kami pagod. May pinag-usapan nga namin palagi yan. Hindi ka. Iba yung story yan ni Faith kasi. Lalo kahapon. Yeah, but anyway, kidding aside, I think this is, I think, the biggest dance collab show ever produced in Philippine television history. And I can't wait for all the viewers locally and sa abroad na mapanood nila to kasi we're very excited. Embargo pa pala to. Yes. Tumayo naman. Joke lang. Uy. Pero yeah, but we're very excited, we're very happy, and I think ayoko nang magbigay ng mga sugarcoat na pinaghirapan namin to, hindi kami natulog, ganyan. You have to see it for yourself, guys. You have to see the show to know what I'm talking about. Thank you po. Now, speaking of connecting everybody from the dance authority, the dancers and the audience, as host ba, since you have the first-hand interaction with everyone, is there a specific story or journey ng mga dancers natin na you find really inspiring, that you feel na audience can really resonate with? I think sinabi ko to with one of the episodes na parang performance yun sa kanyang player. I think that's may performance kasi silang ginawa. And then that hit me na parang, wow, there's really more to dance than meets the eye. Hindi lang sa choreography, hindi lang sa music, hindi lang sa synchronicity. It's telling a story. Parang acting. Parang yung trifecta ng art, which is dancing, singing, acting, what have you, really tells a story. And I think kahit sa hindi dancers, when they watch the show, I think somehow may inspire sila to really dance. Kasi all of the choreographies and all of the showcases that was already done, na shoot namin, iba-iba siya eh. And every taping or every episode, we look forward, anong bago. And I really have to commend the choreographers for that. And they're the ones who's really on top of everything. Nakikita ko yung hirap nila. Imagine si Eljan,
apat kaming sumasayaw, kinokoryo niya kami isa-isa with different dance moves. I mean, sorry na guys, si Eljan pa lang yung nakasayaw. At saka si Coach MJ pa lang. And Coach, huwag ka na magalit. Yeah, but ako, I can't really say that I'm really a dancer. I just can dance. But with this show, uy, yan. Sasayaw pa tayo mamaya. Yeah, but with this show, parang pwede namin tawarin talaga lahat yung mga sarili namin mahuhusay na mananalo because of the experience. Yes. But anyway, congratulations to everyone and good luck to the show. Thanks, Nicky Wang. Thank you, Mr. Nicky Wang. Let us call on next Miss Rose Garcia. Let's go of to the TEC. Rose sample. The Rose sample. Gusto niyo ba di matuloy ito? Siyempre dun sa Dance Authority at sabi ko nga, sure lang, bonggang suotan niya. Yan, of course, kay si Marian Rivera. Yan. So yan, bilang kilalang icon pagdating sa sayawan, yan, Nicole Buxon. Gano'n ka-exciting para sa iyo ang role mo ngayon sa Dance Authority and ano yung mga qualities na hinahanap mo para sa isang magiging stand-out performer? Sa totoo lang, ang hirap. Kasi nung piresent sa akin to ng GMA, sabi na may dance show, Marian, ganito yung gagawin. First time ko kasi mag-judge. Parang may mga ino-offer sa akin as a judge, pero parang feeling ko hindi ako karapat-dapat mag-judge. Pero bilang dance ito at hindi ko magsayaw, at hindi na maligid sa kaalaman nila na love ko ang dancing talaga, nag-yes ako dito. Akala ko hanggang doon lang na okay, sasayaw, tinigan ko kung sino yung okay, pero hindi pala. Ako pala yung mas natuto habang nanonood ako sa kanila. So ganun ka-deep yung Stars on the Floor, ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilala. At sabi ko nga siguro ang ganda ng ginawa ng GMA kasi ang gusto nilang i-showcase dito ay hindi lang kami as a judge, hindi lang Alden as a host, kundi yung galing nila sa pagsasayaw. At palagi kong wini-wish talaga na each and everyone, gusto kong mag-shine sila. Gusto ko after Stars on the Floor, kilalang-kilala sila, gusto ko love sila ng tao kasi ganun sila kahusay. Hinahanap ko, isa lang palagi yung sinasabi, gusto ko enjoy sila habang ginagawa nila to. Talaga, enjoyment lang? Enjoy lang. Isa lang yun sa mga, pero syempre andyan naman for the technical, for kung ano man, pero yun yung gusto ko habang sumasayaw sila, ini-enjoy nila yung bawat impact nila kasi laban nila to sa tagumpay. So gusto ko ini-enjoy nila, matalo, manalo, para sa amin as a judge, pag nag-uusap kami, walang tulak kabigin sa mga ito, kaya sana mapanood mo. So yan, bilang isang nanay, artista, dancer, paano mo nakikita yung dancing or yung pagsasayaw bilang pagpapahayag ng sarili? Ay, ang daming aspeto. Actually, hindi lang sila magja-jazz, hindi lang magtatango, hindi lang mag-hip hop. Ito yung maganda, makikita niyo yung pag-flexible o alam mo yun kung paano nila gagawin ang bawat sitwasyon at hindi sila pwedeng mamili. Kasi mismo yung mga bosses natin na eto ang gagawin yung genre ngayon, eto naman ang gagawin. So, lahat sila talaga all out doon. And of course, sa mga coaches natin na talagang nakakandahirap talagang gumawa ng choreo para lang every time na magtitaping kami, na kami, as a judge, parang nasashock kami na, oh, there's something new. Kaya each and everyone sa kanila, magugulat ka, akala mo first episode yun na. Second episode, iba na naman. Third episode, iba na naman. So nakaka-proud maging parte ng Stars on the Floor. Bongga. So, ikaw sa sarili mo, siyempre sa sarili mong karanasan, experience, kasi bukod sa pagiging magaling na actress, nakilala ka talaga namin sa pagiging mahusay na dancer. Parang, ano rin yung naging reflection mo or pwede mong i-share from your own experience bilang isang mananalo? Love ko ang dancing eh. Every time nagda-dance talaga ako, na-express ko talaga yung sarili ko sa iba't ibang angulo. So, ang tagal ko nang hindi masyadong sumasayaw, arty-arty lang sa TikTok, pero di ba ang konti lang nun? Pero dito sa Stars on the Floor, nabigyan kami ng chance na sumayaw ulit. So, marami kami, actually, may gagawin kami na wag ma-preempt, na hindi namin forte, pero tinik namin as a challenge dahil na-inspire kami sa mga to. Bongga. So, aabangan ko lang. Good luck sa atin. Okay, thank you. Thanks, Ate Rose.
Marami po talagang aabangan. As a backstage witness, may mga on-the-spot pa-sample pa sila. Yan. Dapat nyo ring tutukan. Let's call on next. The floor is yours, Miss Kate Adahar of Random Republica. Grabe naman. Sige. Hi, good afternoon. Congratulations. My questions are for Miss Coco. So, known po kayo sa comedy. So, paano niyo po binalanse yung pag-judge ng seryoso? Hindi po siya seryoso. Paano niyo po binalanse yung mahirap o madali? Yung pag-serious judging? Dati rin po kasi akong kontisera. Nung bata pa ako, mga dance contest na ako. Ang unang tungtong ko po dito sa GMA, lumaban po ako ng dance contest sa lunch day. Yung kay Mariah Carey, You got me like emotion! At saka, too legit to quit. Yan po, sa programang lunch day. Kontisera po ako. So, alam ko po yung pakaramdam na ninenervous ka. Alam ko po yung pakaramdam na kulang lang mawala ka na sa kinatatayuan mo. So, kaya I'm very, very thankful po, unang-una sa utak po ng programang ito, ng bagong show na ito, na pinagsama-sama. And sinabi nga niya na masaya kami na nasama kami dito. And ako bilang parang balanse na mawala yung mga nervous ng mga to. Alam ko, nakikita namin kasi yung kaba nila eh. Yung pagod, yung ano lahat. So, kailangan naman natin balanse. Tawa-tawa tayo. Pagdatingin naman sa backstage, na kayo niya. Diba? So kasi kami ganoon din. So kailangan lang din namin kasi bilang mga dance authority, bilang host, syempre meron din kami parang may mga pressure din po para sa amin. So I'm thankful na kasama ko itong mga bituin na ito at nagkakatulungan kami na mag-shine sa isa't isa. Kaya maraming salamat po. Thank you. And ano yung, given your experience sa dancing, ano yung hinanap niyo na qualities niyo sa mga participants? Naku po, kailangan talaga yung ano sila. Although lahat naman po talaga sila talagang determinado. May mga, kumbaga lahat po sila ay nakita namin talaga yung eagerness sa isa't isa. So siguro ang hanapin na lang talaga namin dito, yung hindi sila talaga matatakot. Harapin kung ano yung mga ibibigay sa kanilang mga genre. Talagang, okay, bet. Ay, hindi. Lalaban ako. Thank you and good luck. Thank you, Miss Kate. You may now begin. Miss Jessica Evangelista of Inquirer.net. Miss Albert. Hello po. Question ko po kay Coach Jay. Sir, alam naman po natin na well-respected artist na po kayo sa dance industry. So, paano niyo po gusto ma-inspire your viewers po bilang isang dance authority sa show po? Paano sila ma-inspire? Siguro, mahirap na tanong yan. Medyo nag-stuck ako doon. Kasi parang inspirasyon kasi ano siya eh. Dapat open ka din eh. Para ma-inspire ka, dapat open ka. Kasi kung negative ka na, close-minded ka na sa lahat ng nakapanood mo, wala ka na nakikita ang positive. So, hindi ka may inspire doon. Pero pinakamaganda doon, siguro, mga manonood dito, buksan niyo lang yung mga mata nyo, at saka maging open lang kayo sa kung anong bagay, kung anong sayaw, kung anong mga genre, kung anong mga apoy, yung mapapanood niyo si Stars on the Floor. Kasi napakahalaga na nanonood tayo ng mga lakas din ng iba. Kasi pag hindi ka willing na, alam mo yun, na tignan din yung mga art ng iba, so parang para ma-inspire ka, kailangan mo maging humble. Kasi nga parang para maging open ka, wala kang pride. And then, pag napanood mo yung mga sasalang dito is nai-inspire ka talaga. Tulad ako, nai-inspire. Sabi nga ni Pablo nung nag-usap kami, sabi niya, stars on the floor. Pero kahit star ka, dapat on the floor ka pa rin. Kasi magiging open ka sa ganung paraan. Kasi kung masyadong nililimitahan mo yung sarili mo, na negative ka na, sa mga nanonood dyan ngayon, kung magiging negative ka, talagang hindi ka may inspire sa kung anong bagay na panonoorin mo. Kaya napakahalaga na maging humble para, alam mo yun, hindi, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kagaling sa ginagawa mo, lagi mo iisipin, kahit galingan mo ng galingan, meron at meron pa rin gagaling sa'yo. Nabanggit ko kanina ni Sir Alden na this is one of the biggest, if not the one, na dance show po dito sa Philippines. So, ano naman po yung
challenging or most rewarding part to be part of something as big as this? Siguro sa akin, sanay akong magsalita, pero hindi with mic. No? So, kumbaga, madaldal talaga ako sa kung behind the scenes, sa lahat ng kino-host ko din. Pero, pag may hawak na akong mic, may pressure eh. Kumbaga, yun yung challenging part sa akin. Tsaka medyo may pagka-introvert ako, medyo, alam mo yun, naghahanap ako ng sulok na ako lang mag-isa. Pero eto, kailangan mo makipaghalubilo and then kailangan mo marap sa camera. Doon ako na-challenge. Tsaka nung inalok sa akin to, sobrang kinabahan ako. Nung kinakasap ako ni Ate Lea, sobrang kinabahan ako. Tsaka nagdalawang isip ako. Pero tanong ko din sa sarili ko, bakit nga ba ako kinakabahan? Siguro dahil gusto ko din talaga siya. Kasi kung wala ka naman talagang feeling about dito, talagang wala kang mafe-feel, tsaka kaya mo i-ignore. Pero dahil may ano siya sa'yo, may pakiramdam siya sa'yo. So, ayun. So, dinrap ko din. Thank you, Thank you. Thank you, Ms. Jessica. We also have questions from content creator, Mr. Pao Canyamo. First and foremost, congratulations. This is another first from GMA, so we're looking forward for it. I have question for celebrity stars, of course. When they offered you to be part of the Stars on the Floor, what was your reaction? Excited ba kayo or kinibahan ba kayo at the time? Anyone who can answer naman? Stars on the Celebrity Stars. Everyone, yeah. Miss Liza? Hello, thank you. Nung una sa akin, in-offer yung Stars on the Floor, hesitant talaga ako. Honestly, hesitant ako kasi parang akala ko, tapos na ako sa journey ko ng pagsasayaw. Pero, at the back of my mind, bilang fan ako ng mga K-pop groups, mahilig ako manood ng mga live shows. Iba kasi yung feeling ng live performance talaga eh. Na-inspire ako na parang deep inside, meron din pa rin pala akong passion and hunger to learn more. And tama yung sinabi ni Coach J, na parang Stars on the Floor, nag-lead na rin ako sa mga ibang shows ng GMA. Nakasama ko si Miss Marian Rivera sa soap, nakasama ko si Miss Pokwang, pero dito, contestant ako. Kasama ko yung mga bagets, yung gano'n. Kasama ko yung mga digital dance stars. And parang it's not something that I'm so comfortable with and familiar with. Pero dahil gusto ko pa rin matuto at na-challenge ako bilang sa sarili ko, gusto kong laging natututo at ayokong maging complacent sa ginagawa ko sa industry, sa showbiz, tinanggap ko siya. And dun sa journey namin from yung first day of taping namin, sasabihin ko talaga na hindi siya madali. Pero ang naging fulfillment namin is kapag natatapos namin yung dance, pag nakikita namin yung sarili namin na nagagawa namin yung ganong klaseng sayaw at yung sarili namin na kami ba yan, hindi kami makapaniwala. Doon kami parang mas lalong nagkakaroon ng fire pa to do more. Masasabi ko na sobrang proud ako sa mga kasama ko dito talaga, even the digital dance stars na ngayon ko lang din nakasama. Ibang klaseng eksena po yung makikita nyo dito. Hindi po sampalan, hindi po batuhan ng linya. Kumbaga, ano talaga, labanan talaga sa dance floor. Na minsan parang di namin alam, ano ba yung mga pinagagagawa na namin. Pero still, we trust our bodies and we let like the flow of our bodies just move naturally. And dahil nga sa mga coaches namin na nagtuturo sa amin every week, kaya parang mas lalo kami nakakasa. So ayun, thankful ako sa GMA, thankful ako sa Stars on the Floor for giving me this opportunity. And buti na lang din, hindi ako nag-grow. Buti na lang din tinanggap. Good afternoon sa inyo lahat. Ako, ang meaning ko nung una talaga, kinabahan ako. Nag-isip din talaga ako ng matagal. Hindi ate, ito kinabahan ako kasi naisip ko na, kaya ko pa ba makipagsabayan? Kaya ko pa ba mag-compete? Kaya syempre, isa na ako sa kuya dito, ako yung pinaka-kuya. So, 1 year din ako hindi nakapagsayaw. So, syempre,
sumasayaw lang ako sa mga out-of-town shows and yung mga TikTok na mga 15 seconds. Pero ito kasi syempre, mas mahaba yung time na parang dalawa lang kayo, tapos all eyes on you. So iba rin talaga yung pressure, iba rin yung aralin mo na steps. Pero syempre, parang si ate yan, sobrang love ko rin talaga yung pagsasayaw. So parang, sige, go, kung ano to kung kaya ko to. And talagang siguro nasa lahi rin ng mga Cruz family na pagdating sa stage, gagawin mo yung 100% mo. And syempre, thankful ako sa mga coaches na naka-guide sa amin. Mas madali yung mga sayaw namin dahil sa kanila, inaalagaan nila kami. Kaya talagang salute sa inyong lahat. And after nga nung episode 1, parang sabi ko nga, parang lumabas ulit yung beast sa loob ko Yun po yun kasi thank you sa ating mga GMA bosses kasi grabe yung 10 stars dito. Salute, sobrang gagaling nilang lahat. So na-inspire ako na mas pagbutihin talaga lahat ng mga performances. Yeah. Grabe naman. Hello po sa inyo lahat. Charot. Ako po, sa totoo lang, I was confused nung ako yung isa sa mga napili nila to be part of Stars on the Floor because masasabi ko naman na hindi talaga ako dancer. I can dance pag binigyan mo ako ng choreo, pero kailangan ko siyang sipagan, kailangan ko siyang aralin ng matindi. So to be given an opportunity to dance alongside ang napakahuhusay ng mga dancers talaga, grabe yung pressure sa akin because kami po ni Ate Liza ay ginagawa po namin ng Encantada Chronicles Sangre nung nagsimula po kaming mag-shoot for Stars on the Floor. At sabay sila na napakabigat na obligasyon at responsibility for me as an artist dahil ayokong may maiwan dun sa proyekto na both na ginagawa ko, di ba? I wanna give it my all. Pero siguro yung kinakapitan ko is yung burning passion ko as a performer. Na kahit anong ibigay mo sa akin, sabi ko nga, lumaki ako na nakikipag-showdown ako sa kanto. Doon ako lumaki. So, anong difference ng kanto sa entablado na to? Kung nandirito naman yung passion ko, and I think it's another opportunity for me to further improve and learn, not just as an artist, but as an individual. And dahil sa Stars on the Floor, I've gained so much knowledge. Dahil din sa mga kasama kong choreographers, sa mga co-stars ko, sa lahat po ng mga hosts na ito, it showed me possibilities I've never seen before. And kaya panoorin nyo na lang. Charot! Good afternoon po everyone. Ako din likewise with everyone. Very hesitant din po ako when this was first presented to me. If I may be allowed to be vulnerable for a moment, I was reeling from, nung time po that this was presented to me, I was mourning the heartbreak of parang other opportunities na hindi ko nakuha. Tapos nagpe-pray po talaga ako kay Lord na ano na po yung next sa akin, ano na po yung next meal for me. And siguro dahil nga po, I'm primarily known as a singer talaga and theater actress. Akala ko yung hinihintay ko na opportunity na ibibigay ng Panginoon is nandun sa lane na yon. Kaya hindi ko agad nakita na, ay baka ito pala yung sagot ni Lord. Ito yung pinagpe-pray ko kasi hindi ko in-expect na yung opportunity is pagsasayaw. Dahil katulad din po ni Faith, like masasabi ko na nakakasayaw-sayaw ako sa All Out Sundays, sumasayaw-sayaw din ako, pero hindi ko po talaga i-consider yung sarili ko na dancer. Pero I'm someone who loves dance. I'm someone who appreciates the art so much. Yung mga nagugulat nga po ko na yung mga digital dancers na kasama natin, napapanood ko lang din talaga sila, ina-admire ko lang din sila from afar, yung coaches natin. Tapos hindi ko in-expect na makakaya ko pala. And masasabi ko po ngayon na we're only a few episodes in, but I've already done so much. We've already done so much. And ang dami na so far na challenges na now that I'm looking back, wow, kinaya ko pala yun. Syempre with the help of yung mga kaduo namin and our coaches, grabe po talaga yung creativity ng mga utak nila. Hindi ko na alam sa nila kinukuha yung mga steps, yung mga concepts.
And I'm just extremely honored and I'm so grateful po na nandito ako sa programang to. And sana po talaga panoorin ninyo because we put our blood, sweat, and tears, literally talaga, sa bawat performance. So I hope that you guys appreciate that. Hello po, ako po si Patrick ng una-una po sa lahat, of course, I'm really grateful and blessed po na to be part of this show po. Kasi unang-una po sa lahat, alam naman po natin sa P-pop industry na sobrang daming magagaling na mananayaw po in a different groups po. And sobrang happy po ako and sobrang thankful po ako sa mga bosses, sa mga na paglaban po na sumali po na maging part po ako dito sa show na to kasi unang-una po sa lahat hindi po ako sanay sumayaw ng mag-isa kasi parang nasanay po ako na kasama po yung ka-group ko, yung Vision po. And ayun, sobrang happy po kasi tinanggap ko din po itong show na to kasi I want to learn some more pa po. Kasi hindi rin po ako familiar pa sa mga iba't ibang genres ng mga sayaw po. And I'm really blessed na nakasama ko po itong mga co-stars po and the digital. And sa mga coaches po, I'm really happy. And blessed din po kasi grabe po sila magturo po sa amin. Yung passion din po nila, kung paano po sila, kung paano po sila magturo sa amin kasi sobrang yung kung paano po sila magturo po sa amin and po, I'm very happy po na to sa Stars on the Floor and I hope po na mapanood nyo po ito and abangan nyo po. Shoot ko na yeah. Hindi ko alam bakit nagaganyan siya naman yung pinaka-dancer talaga. Pinakamagaling sa akin! Alam niyo po, nung una po, nung na-meet ko po sila, grabe po sila sa akin. Lagi po nila Main dancer po, main dancer. Hindi po talaga, lagi po nila akong inaasar po. Nagkakalabasan na. Ayun na. Pero pag napanood niyo po sila sa mga episodes po, grabe po yung ipapakita po nila. Ganyan-ganyan lang po sila, pero pag napanood niyo po, all out po. And speaking of dance moves, ano yung dance style na pinaka gusto nyo? And ano yung dance style na pinaka kakatakutan nyo? Umpisa na, Patrick. Ako po personally, yung pinaka-strength ko po, yung hip-hop. Siguro po kasi sa... yun po yung, kumbaga sa amin ng Vision po, yun parang yung more on po yung genre na tinatahak po namin. And I think yung personally weakness ko po, yung mga dance sport po siguro kasi po parang ever since nung bata pa ako parang hindi pa po ako nakaka-train ng mga iba't ibang dance sport po so ayun I think. Strength ko, ganda-gandahan. Hindi ko po alam kung ano po yung strength ko sa dance. Siguro lakas ng loob at tiwala sa sarili na lang po yung pinaglalaban ko, gano'n. Hindi ko po alam. Ako po, yung strength ko at saka weakness ko parang iisa lang po. Yung mga buto ko at kasukasuan ko talaga na, oh my God. Yung dance style. Sa dance style kasi, wala kasi akong genre or dance style na talagang masasabi ko na strength ko eh. Ang dala-dala ko lang talaga dito sa Stars on the Floor ay matinding lakas ng loob. Yun lang po yun. At maraming prayers at tubig at potassium. Yun lang po yun. Kaya talagang pinaghihirapan po namin lahat ang bawat performances namin. Ito maraming strength to. Ako yung strength ko lang talaga kapag bago mag-perform, nagpipray lang muna talaga ako kay Lord. Kasi totoo naman na... Kasi lahat ng... Sige, yung genre ko talaga. Hip-hop, syempre, popping. Pero gusto ko rin ulit magawa ulit yung ballroom kasi na-miss ko na rin ballroom. And syempre, yung mga takot-takot gawin talaga yung mga contemporary, yung mga jazz, afro. Pero syempre, lahat ng challenges talagang gagawin natin. Syempre, sama mga digital stars natin at ang mga coaches natin. So gusto lang namin mas madaming ma-inspire na tao. So binibigyan namin yung best natin. All of the above. And then, akala ko hip-hop yung gusto ko kasi parang dun ako
doon ako nasanay. Yun yung parang kadalasang tinuturo sa akin sa Party Pilipinas, sa All Out Sundays, ganyan. Pero nung nag-jazz kami, parang gusto ko siyang mas matutunan pa. Kasi parang comment din, sabi ng mga choreographers, uy, parang bagay sa'yo yung jazz. Parang kaya parang mas gusto ko siyang aralin. Hindi ko siya strength, pero it's a genre that I really want to dive into kasi parang jazz is sexy. Parang gusto ko pang mas i-explore yun. Thank you so much and congratulations. Thank you, Mr. Pao. We have more queries from content creator Mr. Jaco Manangan. Hello po to the, syempre, mga dancer celebrity and the digital stars and of course mga judge and Mr. Actor. Congratulations. This is probably the next biggest collaboration show here on GMA. So my question sa mga digital stars, sa kabila ng pagiging online personality, ano ang pinaka-challenging na pagbabago sa pagharap sa mga live audiences and judges? Anyone can answer. Let's start with GM. Ako naman po, besides content creating din naman po talaga, I grew up competing outside. I grew up representing the Philippines in different countries. And so, I think I'm somehow experienced in performing with live audience. But I think siguro po yung challenge for this one is to be actually connected with our duo, especially we're working as a pair. Hindi lang naman po kami sasayaw solo. I couldn't just think about myself. I have to think about the both of us. So I think yun lang din po talaga yung challenge is how do we uplift each other on the dance floor and also with the cameras around us. So yun po. I think for me, content creating, it's kind of easy to do it alone in your room. Kasi kontrolado mo yung time, yung pacing, and you can always do resets. Take 2, take 3, take 4. But here, dancing in front of a live audience, live judges, in front of the choreographers, meron siyang pressure. Kasi competition, one day lang yun. One chance, first run, best run. But I'm no-brainer to naman. No-brainer to. I'm no stranger to dancing in front of a live audience because I kind of train in a competitive setting with my team. And yun, it's like no stranger to me naman. I think it's just the pressure of doing it once. The best. First time, best time with a duo. Unlike training with a team, you can practice throughout for as long as you can. Here, my challenge is new genres, new props. So I think, yeah, it's doing it the first time, the best time is the biggest challenge for me. Hello po to everyone. For me naman po, I think there's a lot of challenges dito. First of all, yung hindi na kasi talaga ako sanay sumayaw in front of a lot of people. Kasi nakikita naman po kami, like on TikTok lang. And yeah, as Josh said, like, pwedeng mag-retake, like kahit ilang beses mo, 10 or 50 times, you can do it. And mapaperfect mo siya. Pero dito, sobrang like, isang beses lang talaga. So kahit merong magkamali or like wardrobe malfunction, wala ka nang magagawa. That's it. And also, yung pressure ko rin is like to connect with the celebrity dance stars kasi nga, yun nga, ang nakakakonect ko lang talaga is my twin sister. We've been together like bata pa lang, hindi pa kami naghihiwalay. This is the first show na hindi kami magkasama. So, sobrang laking adjustment sa akin yung makapartner ng ibang tao. And hindi rin kasi talaga ako yung parang, yung very, what do you call this? Hindi ako yung tao na maraming friends kasi like, very nonchalant. Okay, introvert, yes po. Very introvert ako kasi I'm a overthinker. Yung, baka may sasabihin sa akin, gano'n. So, yung connection,
para sa akin, medyo naging mahirap siya. And yun nga, kasi yung show na to, there's ang daming nangyayari. Like, yung iba't ibang challenge talaga. Of course, pati yung genres ng sayaw, which we're not used to. Kailangan mo talaga tanggapin and like, i-face yung challenge na yun. So, yeah. Thank you po. Hello po, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Okay, so una po, para sa akin po, since I started this dance show, iba po yung pressure sa akin kasi kilala na po ako dito sa Pinas as a dancer. And syempre, ang tingin nila sa akin, kaya ko lahat. Pero sa totoo lang po, yung language pa lang yun yung talagang challenge, communicating with all the Filipino staff, mga judges, even like actually yung sinasabi ko po, hindi 100% talagang expressive, yung feeling ko, hindi talaga yun yung totoong gusto ko sabihin. Yes nyo ba? Yung parang gusto ko sabihin lang itong 100% pero actually ang na-deliver ko is 70% lang pala. Parang yun yung nangyayari sa akin. So language barrier is number 1. Second one is, hindi talaga ako perfect na dancer pero ang tingin nila sa akin, kaya ni Das yun. So ako naman parang, okay ka, sige kaya ko. Ganyan na nangyayari. So iba po yung pressure sa akin pero at the same time, super na-enjoy ko yung challenge na to and also the what they call it, the connection with the partners and then even yung mga judges whenever they comment, talagang hindi yung parang same na ang galing-galing nyo, ang husay nyo, hindi lang yun. Parang yung comment nyo talaga galing sa puso. Yun yung nararamdaman ko sa kanila. Kaya super na-appreciate ko din sa kanila. Pero at the same time, minsan hindi ko rin nagigets yung mga comment nila. Korean ako. Minsan hindi ko marinig masyado. Pero again, ako po nag-adjust kasi nasa Pinas pa ako. Ako naman po, sobrang challenge po sa akin kasi alam niyo naman po na singer po talaga ako. Ay, joke lang po. Yun po, nagpapasalamat po ako sa mga boss natin dahil napasama po ako dito sa Stars on the Floor. Masu-showcase ko na naman po yung talent ko dahil sobrang na-miss ko pong sumayaw. Yun, siguro yung challenge po talaga sa akin na hindi ko makakalimutan yung mga genre na binibigay po sa amin. Dahil sanay po ako sa hip-hop na simula bata pa lang ako, sumasayaw na ako. Pero dito sa Stars on the Floor, kala ko okay na yun na dancer ako, nakakapag-breakdance ako. Pero nagulat po talaga kami lahat sa mga genre na binibigay po sa amin na sabi ko, ito yung pinakamahirap na experience ko dahil basta iba-iba po kasi genre yung binibigay sa amin na hindi po ako sanay. Hindi po sanay yung katawan ko sa ganon. So, yung mga jazz, yung mga paso doble, as in, kala nila parang relax lang sa akin or kayang-kaya ko. Pero pag umuwi ako sa bahay, nag-walling talaga ako. Kaya talaga, hindi ko po. Pero seryoso po, talagang nahihirapan po ako. Pero dahil na-inspire din po ako sa mga kasama ko, sa mga idol natin na nandito lahat, na kung kaya nila, kumbaga kaya ko rin talagang magpa-practice lang talaga ng maigi, bibigyan mo talaga ng oras. At yun, nagpapasalamat din po ako dahil nakasama ko na si Rodion dito sa show. Kasi sobrang idol ko po kasi talaga siya at na-inspire po talaga ako sa kanya na sabi ko sana yung sinasayawan ni Rodion nung nanonood ako sa TV, sana ganun din yung ma-experience ko. Na dati pinapangarap ko maging backup dancer ng mga artista pero binigay sa akin ni Lord na mapasama ako dito at talagang yung mata ng mga tao na nasa amin dalawa lang nung katandem mo. So nagpapasalamat po ako sa blessings na binigay po sa akin at pag-iigihan po namin lahat para mas maka-inspire pa po ng mga tao. Yun lang po. Maraming salamat. Wow. To hear those words, talagang aabangan talaga ito ng mga kapuso. And my last question, anyone can answer sa mga digital source. May surprise ba na pwede niyong itis na abangan ng mga fans and viewers niyo?
Siguro po yung dance-off namin talagang sobrang tindi. Talagang matindi po talaga yung dance-off na mangyayari. As in, kahit yung cameraman napapaiwas na sa mga tambingan o sa mga kung ano-anong ginagawa namin. Ayun ang abangan po nila kasi yung mga nasanay po yung mga tao like sa celebrities sa amin na sumasayaw lang sa TikTok or sa TV. Pero dito, ibang individual siya nung pagka-dance off na. Talagang yung mga kahit kami sa sarili namin na hindi namin kaya, na ilalabas namin dun. Nagkakanda pilay-pilay na po kami para lang manalo dito. Meron din po ako yung hindi lang, kasi usually po pag Sundays, like, stage lang ipapakita. Kami po, meron po kami mga behind the scene na ipapakita din sa Stars on the Floor. So, mga iyak-iyak, biglang mental break, biglang umalis na lang sa practice area, may mga ganyan po kami na eksena. So, abangan. Hindi ko sinasabi ikaw. Sige, I'll give you one better. Siyempre, we have our digital stars, we have our celebrity dance stars, we have our dance authority, and you have me as your host. Dito sa show na to, for the very first time, we're not limited to our roles. So yun ang abangan nyo. What do I mean by that? You have to watch out. You better not tread. Congratulations po. Thank you, Sir Jacob. The floor is yours. Ms. Vanessa Humang of GMA Regional TV. Good noon, everyone. So, my question is for the GMA. So for paano niyo po ba, ano po yung process ng pagpili niyo sa kung sino ang mga celebrity and digital stars na sasali sa Stars on the Floor? Hi everyone. First of all, thank you for coming and spending your afternoon with us. So paano namin sila pinili? Mahirap pumili. Of course, meron kami idea kung ano yung hinahanap namin. We're looking for iba-ibang ages na celebrities. So, we have more established artists and we have parang hindi talaga dancer and then we have someone K-pop. Yeah. So, naghanap kami ng gano'n. It was a long process. And then for the digital dance, syempre naghanap kami sa social media. Yun. Tapos pero hindi lang basta kailangan magaling, kailangan maganda, kailangan gwapo, pang TV, pang worldwide exposure, di ba? Ang ganda. How many MJ? Yun. That's why we're just so thankful to everyone, the digital dance stars and the celebrity dancers. I mean, si Guys sa Picasso, hindi na kailangan gawin. Si Guys sa Picasso na siya eh. Diba? Si Rod, hindi na, but they're here, and when they dance, they show up. They give it their best, all of them. Kahit nasusugatan, sabihin okay lang po, kasi gusto pa nila. Patrick. Yeah. So we really appreciate them. We thank them so much for their hard work after our taping. Talagang wala kang masabi. Like what our dance authority said, talagang they give it their best. To them, it's something to be proud of. So we're so proud of them. We're so thankful for their time and their effort. Kasi hindi siya madali. Nung iniisip namin to, we thought, diba, artista, tapos social media stars, ganyan. So, we had a different idea, but we brought it to a whole new level. Parang inisip namin clouds, nandun sila sa stratosphere. Ganun sila kagaling. So, congratulations, everyone. Thank you po. My second question is for the creatives or characters. So, ano po yung creative approach natin sa pag-direct ng Stars on the Floor para maging engaging ang bawat episode? Kasi sabi natin, di ba, first episode pasado, second episode pasado. So, paano po ba yung creative approach natin? Hi, hello. For me, it's more on a dynamic storytelling, lalo na sa shots, saka sa pag-capture ng tamang movement ng bawat dancers natin.
We also collaborate, of course, Direct Pals here, also for the visuals and our choreographers. We all collaborate para mabigyan ng justice yung production number na pinaprepare namin every week for the viewers. Good. I think also, diba, globally, the Philippines has a reputation for good singers. Everybody loves to sing, but what they don't realize also is that Filipinos love to dance, and that's why you see yung mga platforms like TikTok, yung Reels, diba, Instagram Reels and all of that, Facebook Reels. A lot of Filipinos really enjoy dancing. So for this particular show, like what was mentioned a while ago, we really wanted the best choreographers. We have DJ Kim Wasabi who puts together our music. So even pati yung mga arreglo ng music namin on a different level siya. And we really wanted to be able to capture just these great performances, so that we feel that is one way to really stay engaged with our audience, is to give them quality entertainment, and I think that's one thing that we're very proud of with this team. Thank you so much. Thank you, Ms. Vanessa. Thank you, Direk Pao and Direk Miggy. Last few questions from Mr. Ambet Nabos of Marites University. Hello, good afternoon. Medyo late na, no? Sa mga choreographers, no, kasi kayo yung malaking bahagi itong programa. Kumusta naman yung experience working with these celebrity stars at saka itong mga digital friends ba? In terms, kasi kanina nagsishare rin sila ng mga experience nila na medyo parang may kasaway ba dyan o what? Let's go, Maki. Maki, let's go. Hello po, Coach MV po. I think working with the star dancers, celebrities, and the digital stars are, I would say, challenging sometimes, but at the same time, we also learn a lot as choreographers and creators, because the things we teach naman po is we've been doing for so many years, and for us to be able to try to teach that in a day or 2 days, sometimes stress po siya. Pero po yung buong proseso po na ginagawa po namin, kasi give and take po siya, especially from the choreographer side, is masaya po. Kasi nakikita po namin yung resulta. At the end of the day, binibigay nila talaga yung mga 100% nila to put in their best work. Because we all know naman po na marami po kami ginagawa, marami rin po silang ginagawa outside of the show. And for them to empty their cups every time they enter the room, nakaka-humble po siya tingnan, and mas nakakagana po siya, mas gawin pa namin yung best namin all the time. Si Maki. Yung experience, Maki. Ayan. Ayan. Sorry po. Ayan po yung napatunayan. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Sa akin naman po, for me, sa una talaga, yung mga digital and yung mga stars natin is, sa una talaga is, nahirapan talaga sila. Kasi yung iba nga, alam namin na hindi talaga nila genre yung mga pinagagawa nila and yung mga nabigay sa kanila ng mga genre. So, totally ang ginawa namin is parang sobrang tinutukan talaga namin sila na para mabigay nila yung parang best of the best na performance na for that episode, and lalo na sa pilot. And everyone's here is pasa lang po. Hindi ako magiging honest kung sasabihin kong napakagaan ng ginagawa namin palagi. Mahirap pa rin siya, especially
the pair, magkaiba sila ng skill set and also different personalities. So, the challenge for us is how we put it together na maging silang one every dance na gagawin nila. So, magugulat na lang ako minsan. Ang masayang part naman with this is, magugulat na lang ako sa isang tao, halimbawa or sa pair, na, sabi niya hindi siya marunong sumayaw, hindi siya sumasayaw palagi, pero nagagawa niya. And that's, I think, the greatest fuel na nagkakaroon for me para to create more for them, yung fighting spirit talaga nila. So, ayun, I wanna thank you guys kasi hindi lang pala kami yung nagtuturo, tinuturuan niyo rin kami palagi. Parang ganun. Hello po. Sa experience ko naman po, bilang isa sa mga youngest sa choreography. Wow! Pwede ikaw na yan. Hindi kasi, malaki rin talaga po yung siyempre malaki yung opportunity po. Sobrang thankful. And malaki rin po yung pressure po na meron pong 5 years na mas experience sa akin. And then, meron 10 years, mga ganun po. And then, working with the digital and celebrities, dance stars naman po. At first, talagang sobrang, parang syempre, medyo kapaan pa talaga dun sa kung paano mag-work and yung connection and chemistry ng mismong process since work din siya. Pero habang tumutuloy po kami, parang mas nagiging madali po siguro yung pag-communicate. And mas nakukuha na namin yung parang tamang tansyahan and connection and the right words to say po para mas naiintindihan namin isa't isa and mas mabuo yung sayaw. And sobrang nakaka-proud po talaga na kung ano po yung nag-visualize namin from creatives and from the artists po. Talagang sobrang respect po nila and gusto nila i-push namin yung talagang gusto namin na makita on screen and online po. And yun, sobrang nakaka-proud po talaga sila lahat po kasi bibigyan nila ng justice po yung mga piece na tinuturo namin and nakaka-inspire din po lalo na mas galingan pa po. Thank you po. Hello po. Ako naman po, yung experience ko po dito. Ako po kasi po, dati po talaga natuturo na din po ako ng mga artist. Pero po, ngayon lang po talaga ako nagturo na may kasama pong interview. So doon po ako mas kinakabahan kaysa po sa magturo. Kasi po pulol po ako sa ARSA as a stars on the floor. On the floor. Parang mas sa interview po ako kinakabahan. So, pero po sa experience ko po sa pagtuturo naman po, sobrang masaya lang po kasi talaga ako palagi. Parang feeling ko po, isa po ako sa pinakamabait na choreo. Kasi po parang, po talaga ako, parang, lang po talaga kasi ako magturo. Parang gusto ko po, wala pong pressure, ganun. Kung ano po talaga muna yung kaya po nilang i-offer bago po talaga ako gumawa. Kasi gusto ko po parang magaan lang yung work. Kasi takot po ako dati magturo sa artist. Parang pag binigyan ko po sila ng ganito, tapos hindi po nila kaya, parang baka sungitan po nila ako, tapos mag-walkout na lang po ako. Kaya po, ganun po yung unang parang naisip ko po. Kaya sobrang na-appreciate ko din po sila lahat. Kasi syempre po, yung respect ko po nandun, pero yung respect din po nila sa akin nandun. Parang talagang nag-back to zero po talaga sila na, ay hindi po ako artist dito, kailangan ko matuto from you, kaya makikinig po kasi. Kaya ganun po yung nag-experience na give and take po talaga kami choreographers and mga celebrity and digital dancers. Sa'yo po, thank you po. Ayan na. Hi, I'm Coach Angel. Honestly, for me, working with artists is not something new. Like teaching the artist, hindi naman siya new for me. So, para sa akin, hindi mahirap katrabaho yung mga stars natin. Especially because palaban talaga sila. So, every time I teach them a choreography or a style that is new to them, they really try their best and give their all to nail that one. So, for me, working with them isn't hard. Because also their chemistry on and off stage, on and off camera,
maganda talaga. Hindi pa ako naka-experience na may nag-attitude and something like that. Hindi, coach. Hindi. Because yun na nga, I can really feel their passion for dance. And it really shines whenever they learn something new. You know, kahit alam mong nahihirapan sila at some point, but ramdam mo yung nagusto nila yung ginagawa nila, na determinado talaga sila manil yung choreography or yung pyesa na gusto namin ipakita. For me, the real challenge is producing a choreography or innovating ideas and showcasing that in a way na hindi pa nakikita dito sa local scene natin. While maintaining the authenticity of the style, of the genre that we're trying to show. Because a lot of it, new sa kanila, first time siguro nilang masayaw. Hindi sila used to that style. So we really also have to showcase it in a way na authentic to them. That will make them shine. Kaya ayun lang, it's really a fun experience working with the entire team because it really challenges us to create something new. And at the same time, it's inspiring to us to see them work really hard to produce something na nakaka-inspire sa mga taong makakapanood nito. Thank you! Copy-paste na lang hindi. Ang hirap sundin yung sinabi mo eh. Ang hirap sundin eh. Hindi, for me yung challenges and yung experience namin dito. Kasi nagtuturo na talaga ako for almost 10 years sa mga artists. So, kabisado ko na sila. Pero eto, first time ko magturo ng competition. Yung maglalaban-laban sila. And mga naturuan ko yan, si Kuya Alden, si Patrick, sila Zeus before. Pero ngayon, halos lahat sila hindi ko pa nahahawakan. So, yung challenges sa akin, yung isa sa mga challenges sa akin is paano sila mapapagpantay sa stage. Kasi iba-iba sila ng experience, style. So, yung challenge sa akin, paano sila magiging as one. Katulad ng sinabi ni Kuya LA. And kasi hindi naman silang lahat hindi alam yung ibang style. So, paano mo ipapakita sa audience na na-embody nila yung style na yun? Yung challenge sa amin na choreographers, paano mo ibibigay yung style na nakatoka sa kanila na magagawa nila ng tama. Yun lang. Thank you. Would you like to add more, Coach Aaron Jazz? Actually, for me, yung mga challenges na sabi nila, ngayon, I just want to appreciate all the people here, the digital dance stars or celebrities for accepting this particular show. Kasi, imagine, itong mga artists natin and even sila digital stars natin, may kanya kasi silang busy schedules. And for them to gather here and to study different dances, na minsan hindi pa nila genre and everything. It's really, hindi na siya physically draining. It can also drain their mental health, emotional health, diba? Pero once na makita nyo sila ma-fulfill yung mga i-perform nila, talagang pati kayo may inspire, ma-apektuhan in a way na makikita nyo na ang galing kinaya nila, sumakses sila. Then also, I think this show is a really good platform na i-connect yung mainstream industry sa aming mga nasa dance community. Na marami kaming natutunan sa kanila, and I know sila rin pag-graduate nila sa particular show na to, marami silang ibabaon na galing din sa mga knowledge ng mga tao sa dance community na hindi na siya basta dance. Okay, this dance galing sa iba't ibang culture, may mga iba't ibang disiplina and everything, and we're all happy na na-share namin sa kanila to. And tinanggap nila, kagaya na sinabi nila ni Kajid, na open sila, na nag-inspire sila sa amin. Even us, yung mga choreographers dito, na-inspire din kung gano'ng hardworking yung mga tao nandito. So, thank you so much sa magandang, parang bond and magandang opportunity na to para sa ating lahat na mag-grow and mas ma-discover pa yung sarili natin in a different way. Magugulat tayo na, kaya pala natin kumain ng bagay. So, ayun po. Thank you. For my last question, gaano kadali o kahirap yung pagbalanse ninyo dun sa mga complexities ng routine as against dun sa mga pag-push dun sa limits nila and dun sa safety nila? Kasi di ba may mga tumbling, may mga gaano kahirap o kadali yun?
Paano po balansehin? Napakahirap po talaga if I'm gonna be honest. Kasi po, yung mga ginagawa po nila na especially kapag nag-shift po ng styles, may hirap po siya kasi again, yung mga choreographers po natin, mga masters po sila ng styles nila, and it took them how many years to do that, and for them to impart that, like a bit of that mastery to the star dancers natin. It's really a challenge, and sometimes nakikita po talaga namin yung frustration ng mga star dancers natin towards the ma-perfect yung style na nabigay sa kanila. Pero what we always tell them, it's not about the perfection po. It's the effort that you put in to learn something new every day. So, I would say po, kaya siyang mahirap, pero kaya pong balansin. Yung mga stunts po and stuff like that, kaya po nila yan. Naniniwala po kami na konting stretching and warm-up lang po, magagawa po ng paraan nila. Yun lang po. Pero hindi ko alam ko po maraming mga saloobin yung mga choreographers natin. Kasi minsan may mga sinasabi ko mga May pahabol ba? Coach Chen? Sa akin po siguro po yung about po sa dance sport po kasi may mga liftings po talaga na pinapasok po sa piece. So, tinatry po muna namin yung mga levels po ng liftings and partnerings po na kaya po ng star na gawin bago po talaga namin siya ipasok sa piece. Kasi hindi po ganun sa dance sport po, hindi po siya ganun kadali sayawin. Kailangan po both kayo sasayaw ng sabay. Kasi may isa lang pong mauna sa timing, both na po magka-crush sa piece. So, yun po yung ginagawa namin. Levels per level. Level 1, ito muna po yung gagawin. Then level 2, hanggang sa makita po namin yung pinaka-limit po na kaya pa nilang gawin. Thank you. Bonus question lang. Wala naman sa kanilang nag-quit or nagsabi, surrender na ayoko na. Actually, parang meron. Wala naman po. Tsaka po, nilalaban po talaga nila yung mga sayaw. Yes, abangan nyo lang po talaga yun. Thank you, Mr. Ambed. Now let's present the stage to Miss Gigi Lara for a message from our executives. Kanina kasi, I was asked kung paano napili yung dance stars. But I just want to say that aside from choosing, I think, the best combination of the dance stars here, I want to also say that it was putting together the whole show from our hosts, our dance authority, our directors, our choreographers, our choreography team, even our lighting director, si Direk Dong, our stage production designers, si Paul Infantes, and everyone involved in the show, our production team led by May Lagman and her team, the creatives, the process. We've been doing this show, I mean behind the scenes creative process for a while. Marami kami meetings, ina-attend twice a week yan, para lang mabuo lahat ng gagawin nila every week. And I just want to say thank you to the entire team, all the cast, also the dance stars, because this is not an easy show as they know. But putting it together has been very rewarding. We hope that everyone, lahat ng manonood ay may enjoy yung show. So, pasalamat rin ako everyone behind the scenes and on cam. Salamat! Thank you, Miss Gigi, and thank you, our friends from the press and our content creators here today for your wonderful questions. Now, may we call on for their final message? Mamang Pokwang, would you like to share your insights? May gusto ko bang sabihin? Ako, idadagdag ko lang po, konting lang. Alam niyo ba, inilok din ako bilang isa sa mga contestant. Sabi ko, huwag na ako, ibigay mo na sa mga bata na yan. Diyos ko, mga kasu-kasuan ko.
Di ba ni? Oh. Pero natuwa naman ako, biglang nailagay ako dito sa mga dance authority. Hindi ko nga alam kung deserve ko talaga to, pero marami, because love ko din po talaga ang pagsasayaw. Nag-start po talaga ako as a dancer talaga. Then, yun na nga po, ang masasabi ko lang po, nakaka-proud na kasama po kami sa programang ito. Dahil pinagmamalaki po talaga namin ito dahil world class. Yes. Oh, talaga ni. Ilalaban ko ng pitpitan to ng kuko. Dahil nakaka-proud po talaga dahil pinagsama-sama ang talino, ang pagod ng lahat. Kaya excited na po ako mag-June 28. In fact, magbubuo po kami sa bahay namin ng watch party and tweet party. Oh, hindi na pala tweet niya, no? X na. X party. Hindi ka sanang ex ko doon. Yeah. So, ayan, nagpag-ano po, gagather ko yung mga family and friends para mag-ingay talaga kami ng bongga to help the program to para mas malawak po yung marating ng programang ito para mas marami kaming mapasaya, ma-inspired na mga dancers din, na mga nasa tahanan nila. And ayun, sobrang excited na po. June 28 na po kami. Please, naku talagang sana po ay ma-share namin yung programang ito na talagang napakaganda po talaga. Promise po talaga yan. And ayun, thank you sa inyong lahat po na nandito. Thank you. Thank you, Mama. A message to your fans, Coach Jay. May fans tawag dito. Sobrang gusto ko lang ipasalamatan lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga kasali dito. So, sobrang salamat sa inyo. Pero alam ko hindi kayo mabibigo sa mapapanood nyo dito sa Stars on the Floor. Kasi ito yun lang yung show talaga na na-appreciate ko ng sobra. Kasi as a dancer, sa choreographer, binigyan din talaga ng spotlight yung mga choreographers. So, yung dinirect talaga yung cameras para lang mabigyan ng justice nga yung mga movements. So, kumbaga, hindi lang siya, sige, lumapag ka dyan sa stage, pumunta ka dyan sa entablado, sumayaw ka lang, kuna ka lang namin. So, bawat detail, kinukunan talaga siya para hindi na nasasayang yung effort ng mga choreographers. So, sobrang na-appreciate ko tong show na to kasi hindi lang siya talagang para sa mga para sa mga artista. So, kumbaga, para natin siya sa lahat ng mga tao na gusto talaga yung pagsasayaw. So kung sa mga nanonood ngayon, kung gusto niyo talaga yung pagsasayaw, huwag kayong mag-hesitate. Simulan niyo hanggat maaga pa. Yun. Yes. Always wise, Coach Jay. A message to the dance community, Miss Marian Rivera. Dance community? No, simple lang. Siguro mas more on sa mga kasama. Isang karangalan ang maging hurado sa mga mahuhusay na nakikita nyo ngayon. At isang malaking karangalan na makatrabaho kayo lahat. I'm very proud to be part of this show. Worthy, tama naman. Thank you. Thank you, Miss Marian. And of course, our host, Mr. Adan Richards. May gusto po ba kayong sabihin? Wala na. Joke lang. Briefly lang po. I mean, as audience, as Filipinos, we always look for entertainment whenever we watch TV series, mapapelikula man yan, or platform man yan. But definitely, I can really say that this show, kaming lahat na nandito, we're here to entertain, and we're here to inspire people. At the same time, we are here to give the audience a very good time as they watch Stars on the Floor. Thank you so much, po. Yes. Thank you so much, our media